Hi guys! On this video, ituturo ko sa inyo kung paano i-set up at i-install si Epson L3110 na printer. Buksan natin yung karton. Meron siyang 2 years na standard warranty. Ito yung CD niya, yung cable, saka yung power cord. Then, itong ating ink. So, we have dito yung yellow, magenta, cyan, at saka yung black. Itong apat na color natin. Tanggalin natin sa karton. Okay, tanggalin natin itong mga blue tape protection. Ito yung ating connector sa computer natin at saka yung printer. Then ito yung ating power cord. Yung ating ink. We have yellow. Then sa magenta, cyan at saka yung black. Okay, tanggalin natin to. Then, lalagay natin si black dito. Ito, then sunod si magenta, then si cyan. Okay, by the way nga pala guys, ito yung ating manual at saka yung installer ng ating L3110 na printer, no? Ito ang ating CD sa installer, ito naman yung ating manual. So buksan natin, basahin muna natin before natin ilagay si ink natin. So si ink is ilalagay natin dito. So ang gagawin na natin is papababa natin to. So ito yung ating black, then yellow, magenta, at saka yung cyan. Makikita naman natin dito sa baba, sa labas, yung mga letra. So, si BK, si black, si yellow, si magenta, at saka si cyan. Ito yung ating manual. So, ang printer manual natin, step 1, so i-unpack natin yung ating printer at saka yung mga accessories niya. So, bago ka pa may printer or first time mo pa magka-printer, ang gagawin mo lang is basahin mo muna yung manual, no? Then, second one is charging of ink. So, lalagyan natin itong ating sa ink, lalagyan ng ink, lalagyan natin yung ating mga ink kanina, no? Lalagay natin dito. So, pag bukas daw, ito, tanggalin natin sa cellophane. Then, tanggalin natin yung cap. Then, i-charge natin dito. Parang charger. No? So, wag natin pisilin. Wag natin i-force. Let it na maubos. So, after that, takpan daw natin. Step 5. Then, ibalik, isara. Then, okay na. So, now, again,
First, yung black, makikita mo natin dito sa baba. Itong black natin. Black, no? So, first, tanggalin natin yung cellophane niya. Okay, ito yung ating black. 003 yung code niya. So, Epson 003 na black. Then, i-open natin. Let's open ang cap niya. Then, buksan natin to. Buksan natin. Then, i-target natin. Hindi ma-focus. Yan yung masyadong. Basta ipasok lang natin doon sa butas. So, yan. Target natin. Then, yan. Naririnig kong may tumutulo sa baba. So, as you can see guys, dito sa baba, sa black, makikita natin na may may color black, oh. Yung level ng ink niya. So, may tunog na parang droplets. So, baka din nyo marinig kasi may ginagawa si Papa doon sa kabilang kwarto. Malapit na. Malapit ng after a few minutes, guys, natapos na yung ating charging ng black na ink. So, as you can see dito sa baba, mapapansin nyo, puno na yung black, yung level niya. Then, dito sa taas, mapapansin nyo din na wala na yung black dito. Halos puti na lahat. So, ibig sabihin, tapos na siya. Now, ang gagawin natin is, tatanggalin natin to. Then, using yung cup natin kanina is, tatakpan natin. So, tanggalin natin. So, wala nang tumutulo. Then, let's close this. Now, isara na natin. Tapos natin mag-charge ng black is yung cyan naman. Cyan, yung yellow. Itong yellow. Yellow, may Y. Tulad din ng ginawa natin sa black. Gayahin lang natin. Tanggalin natin to. Okay, yung cup niya. Make sure. Okay. So, i-load natin. Okay, load natin. Then, so dito, mas malinaw na tumutulo yung ating ink. So, as you can see. Then, sa baba, dito, makikita niyo yung level tumataas. So, let's wait for a few minutes para matapos to. Kapag alam mo na puno na yung ating lilagyan, dito, mapapansin mo naman dito, makikita mo. So, yung yellow, tanggalin natin yung bottle niya. So, don't worry kahit may natira pang mga ink. Kasi di naman siya mag-spill kagaya nung naunang mga ink bottle na kapag di mo mabuting nilagay or di mo siya masyadong naingatan, mag-spill yung ink niya, no? So may safety mechanism siya dito sa kanyang baba sa bottle niya. So tanggalin natin siya. So as you can see, hindi siya nag-spill kasi dito sa loob may mechanism siya na kapag hindi mo siya napasok dito, hindi siya hindi lalabas yung ink. So dito yung lalagyan dito. So, let's keep this para magamit natin kapag konti na lang yung ink. Okay, click siya then yan. Then we go to magenta. Then after magenta yung cyan natin.
Okay, now tapos na yung pag-charge natin ng lahat ng ink, yung black, yellow, at saka magenta. At itong ating huli, yung cyan. So, make sure nakalock siya. Then, let's cover it. Cover din natin yung ating bottle. So, nag-click siya. Ibig sabihin lock. Then, let's keep this. Tago natin sila. Baka magamit natin kapag mahina yung or konti lang yung ating ink. Okay, so after charging yung ink natin, ang gagawin natin is based sa ating manual, ipa-plug na natin yung ating power cord, then yung ating USB para sa ating computer. So, nagagamitin natin kapag mag-install na tayo ng ating itong software niya, yung driver para sa printer natin. Okay, so plug na natin to. So, pag plug nito, is hanapin mo lang yung partner nito. So, nandito lang siya dito. Then, itong sa USB natin, ito, dito lang sa gilid. Okay, so plug na natin. Okay, plug na natin yung ating power cord. Then, yung ating connection cable. Let's see kung ano yung orientation. So, dapat ganito yun. Okay. So, now, ang gagawin natin is ipa-plug na natin itong ating power cord sa ating power source. Once connected na yung power cord natin sa power source natin, make it sure may kuryente talaga, then 220 volts. Let's press this power button. Press natin hanggang mag-click siya. So, click natin, umilaw ng green. So, let's wait na mag-load yung mga mechanism na sa loob, yung cartridge or ano ba doon sa loob niya. Okay, so, wala na. Okay, naririnig kayo may mga parang may gumagalaw sa loob ng printer. Okay. Now, as you can see, yung ating ink is nasa mag-load daw or halos ubos na. So, press lang natin to. Click natin. Click natin mga 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so, see, tumutunog. Try natin mawala yung blink niya. Okay, so let's wait for a while kasi matagal pa yung pag-blink. I think mga abutin siya ng based on sa manual, mga 10 minutes siguro, no? So let's wait for a while bago
or hanggang mawala tong ating blinking sa ink niya. Baka nag-load pa yung ink papunta sa cartridge niya. Okay, so after 10 minutes guys, tapos na yung ating charging ng ink. So, kung mapapansin nyo, wala na yung blinking dito sa gilid ng ink. At saka, wala na yung blinking or flashing ng light dito sa gilid ng ating power button. So, ibig sabihin, tapos na yung charging. Tapos, don't forget guys na dapat din nyo tanggalin or dapat din nyo i-interrupt yung charging niya. Di dapat natin patayin to. Kasi baka magpanic yun na hindi pa rin matagal yung blinking. So, pabayaan lang natin siya. It may take time. Then, don't forget, huwag natin tanggalin yung power source. Huwag natin interrupt. Then, huwag natin patayin. Or kahit ano. So, pabayaan lang natin until matapos yung charging ng ink. So, now, tapos na tayo sa charging. We proceed to checking ng quality ng ating printer. So, let's put paper or bond paper para ma-check natin. Okay, so to put paper guys dito sa feeder natin, sa feeder is ano natin yung guide niya. So example, I will put legal ng paper. So make sure make it wide enough, then push natin sa gilid para ma-lock yung dito kayo sa gilid. Okay. Okay, so to check the print quality natin, again, lagyan natin ng paper. Then, ayusin natin to para siya yung sasalo ng ating print. So, to do the checking, pindutin muna natin to, patayin muna natin, press natin. Okay, so namatay na siya. Malalaman mo nung patay na yung ating printer kasi walang light dito. Pagkatapos patayin, pindutin natin yung ating pindutin natin to. Hold natin. While holding ito, press naman natin to. Itong C. Start itong ating power button. Pindutin natin until umilaw. So, let's wait for a while na mag-print siya ng ating so, nag-print na. Makikita natin sa paper yung ink niya. So, ibig sabihin, okay naman yung may ink naman tayo. Hindi natin kailangan ng cleaning. So, ibig sabihin, okay. Okay siya. Now, after this, remember yung ating mga ink na may mga laman pa. So, yung printing natin ng quality, it needs yung ink natin. So, nabawasan yung ink. Tapos, yung charging, pumasok na yung mga ink sa cartridge niya. So, ngayon, gagawin lang natin is i-refill yung ating mga natirang ink. No? So, kung ano yung ginawa natin sa charging, yung sa pag-refill ng or pag-fill ng ink natin, gawin, yun yung ating gagawin. So, ulitin lang natin. Okay, so after testing yung print quality natin, ang gagawin natin is i-connect na natin yung ating USB cord natin, yung cable natin sa ating computer. So, hanapin natin yung USB port, connect natin. Then, i-install na natin yung ating driver sa ating printer. So, ito. So, make sure may CD or DVD drive tayo.
natin. Okay. Nandito na tayo sa ating PC ngayon. So, as you can see guys, I'm using Windows 10. So, don't worry kung gumagamit kayo ng Windows 7 kasi marami namang sinusupport yung ating printer na operating system. So, punta tayo sa ating computer, this PC. Then, don't forget guys na i-connect nyo yung cable from our printer to our computer. Then, also don't forget to insert yung ating CD, yung disk natin sa ating CD or DVD drive. So, hito, naka-insert na siya, dinetect na DVD or W drive. So, right-click natin, then install or run program from your media. Or you can just click open autoplay. Okay, so yes natin. Okay, hintay lang muna tayo na lumabas yung installer, yung setup. Close natin to. So, okay, I agree. Or kung gusto mo, basahin mo lahat to. Then, click natin si next. Then, click natin si next. Install the latest version. Install the latest version of driver from Epson website. You can just click and check this para di na siya pumunta sa website ng Epson. Wala kasi tayong internet connection. Then, click natin si next. So, let's wait for the installation. Okay, dito tayo sa installation. So, ni-remove na natin pag unpack natin ang package. Ni-remove natin yung mga tape. No? So, note, if you have finished setting up the printer, click skip. And then, follow the on-screen instructions to install. So, skip na natin. Okay, installing printer driver. Maghintay na lang tayo. Okay, after a few minutes, tapos na yung ating setup complete. Okay, tapos na yung installation natin. Again, don't forget to connect your USB from printer to computer at saka yung ating CD or DVD. Yung sa CD, yung ating installer. And also, don't forget to turn on your printer, guys. Baka turn off. Hindi gagana yung ating installation. Then, click natin si next. Okay, the ink system is being initialized. Please wait. Okay, so now, test natin yung ating test page. Okay, click na natin si test page para lumabas yung test page natin. As the moment, ito yung ating lumabas na yung ating second test page. Yung una is yung ating print quality. Ito na yung ating final. So, ibig sabihin, it says here na, congratulations, you have finished setting up your printer. Your quality problems are not pronounced. So, click here when your printout quality is poor. So, guys, successfully set up na yung ating printer. Okay, so we have successfully print our test page. Ibig sabihin, successful yung ating set up or pag-install natin ng ating printer. Now, just click next. Okay, so
we have option here na mag-update daw tayo ng mga software. So, ito yung Epson connection set checker, then isa event manager. So, di ko na i-install itong mga bagong useful software. So, we just click yung exit para tapos na. So, exit without installing. Are you sure? Okay, so yes. Okay, now, finish na natin. Right, so we have successfully installed na yung ating Epson 3110 na printer. So now, let's set up as default yung ating printer. So to do that, just go to, search natin si printer. Okay, we can go to change default printer or printer and scanners. Then, we go sa baba. Let's check if may baba tayo. Okay, check natin to. Then, let's find yung ating printer. So, default setup incomplete. So, automatic. Kung hindi naka-default yung printer nyo, so, you just example, gusto natin i-set up as default to. Click natin, then manage. Then, click natin sa set as default. So, pagbalik natin, you will see na ang default na printer is ito. So, kung gusto natin ibalik, just click natin, manage, then, set as default. Okay, so as you can see, it says here na, setup incomplete. So, connect to internet. So, kung ma-internet connection kayo, you can complete yung setup. Pero, pwede rin na hindi na kasi okay na yung ating setup. We can try to print. Example, we want to print this document. Okay. So, picture, we try to print kahit isang picture lang. Okay, page 1. Then, let's try to click print. Okay now, so as you can see, we have successfully printed yung ating picture. So that's it guys. So ganito lang kadali kung paano i-set up yung ating bagong printer na L3110. So see you sa next video natin.